Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan-saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manonood. Kaya tara na mga kabiyahe. So yun, good morning mga kabiyahe. At eto, tigil ang trabaho namin at ang lakas ng ulan. Biglang buhos ng ulan mga kabiyahe. Ano, biglang buhos ang lakas. Lahat sila nasa tuktok kanina. Kaya dali-dali nagbabaan, mga basa. Ayan, si Reray basa. Basang-basa, nasa tuktok. At si RJ, ayan o. Ano? Malakas ang ulan sa taas? Ha? Ha? Shoutout muna, shoutout. Basaan na to. Ayun nga, tinabot ng ulan mga kabiyahe. So, tigil. Mag-aangat na sana ng isang I-beam para nga sa biga. Kaya lang ito, biglang buhos naman ng ulan. Nandun na sila sa taas nakaabang. Ayan o. Biglang buhos ng ulan. Menos G's para alas 11. Alright. So yun mga kabiyahe at mga kasoward, maya ulit i-update ko kayo mga kabiyahe. At ngayon ay nandito pa rin tayo sa Kalamba. Ayun, nandito tayo sa site mga kabiyahe. At ngayon, ang activity dapat namin ngayon ay yun nga, ipo-full weld na lahat ng mga naiangat ng mga nakaraang araw. Ipo-full weld na ngayon. Kaya lang ito, biglang bumuhos nga ang ulan. Tapos ito, yung iniangat nga kanina na pambiga doon sa sulok doon ay hindi na naiangat gawa nga ng biglang buhos ng ulan. Nasa taas sila. Kaya yung basang-basa, bumaba silang basang-basa mga kabiyahe at mga kasower. So yun, dito lang muna tayo. Ano, basa? Wala yan, kayang-kaya yan. Ito kay RJ, contender, 300 ampere. Ang lupit niyan mga kabiyahe, ang lupit niyang welding machine na yan. Ayan, maghapon kayang-kaya din yung mga tinitira niya, no? I-beam mga tinitira niyan mga kabiyahe. Yan ang pinupull weld niyon, yung welding machine ni RJ. At ang spider namin, si Royet. Si Royet, ang spider namin mga kabiyahe. Siya yung bumibitin, yung nakita nyo sa vlog ko, yung nakabitin sa crane. Damn! Yan yun si Royet. Royet the Great. Yan ang Spider-Man. Ha? Boy absent? Ayan o, nakasalansan na ang mga gamit o. So yun mga kabiyahe at mga kasober, alright. So ngayong umaga nandito pa rin tayo sa Kalamba at nag-update tayo ng trabaho. Yung mga ginagawa nga rito mga kabiyahe. At yun nga update natin ngayon, maulan. Maulan kaya, itong ulan na to, sabi nila, kakampi daw to, kasi gawa nga ng pahinga pagka naulan, pero kalaban niya. Diba nang siyempre, pagka umulan, tigil ang trabaho, tigil din ang sahod. Okay lang yun, walang misa ka lang mga kuryente eh. Oo. Ayaw mo nun, ikaw si Royet Kuryente. Si Royet ang kumakain ng kuryente. Ha? Pero malayo dito sa atin eh. Kasi tutuluan ng tubig pag binaba mo, kaya sinabit ko. Alright. So yun, no? Kalbo na ulit tayo mga kabiyahe. Nagpagupit tayo kahapon. Yun nga, sa live sa Facebook. Nagpagupit tayo kay Kuya Nix TV kahapon.
Kaya shoutout kay Quenix TV. Ayun, pa-support. Pa-support po kay Quenix. Ito to, dito ko ilalagay yung kanyang channel mga kabiyahe. Ito to. Yan. Pa-support po sa channel po ni Quenix TV. Ba't? Birthday niyo? Eh. So yun mga kabiyahe, bali tuloy na ulit ang trabaho natin at uminit na nga ulit mga kabiyahe at mga kasowerd. Nice. So eto, tuloy-tuloy na ulit tayo sa mga ginagawa natin dito mga kabiyahe. Papakita ko sa inyo kung ano ginagawa nila. So yun, syempre si RJ ay nagpo-full weld. Nagpo-full weld si RJ doon mga kabiyahe. At si Royet, ayun, yung itinaas kanina na biga na I-beam, ayun, na pinulweld kanina nila. Ayan, At ngayon, may isa pa ulit iaangat at itataas na I-beam. Para nga doon sa isa pa, doon sa may taas nila, tingnan mo, yung taas nila, kulang pa ng biga yon. Ayun, doon ilalagay yung isa pang I-beam na itataas ngayon. Yun, mga kabiyahe. At na-full weld na nga ni Royet tsaka ni Soti yung biga. Ayan. So yun, at bali yun, tataas lang yung I-beam na nandun mga kabiyahe. So hintay-hintay natin mga kabiyahe at mga kasowerd. Ayan. Andiyan, may ano ka pa dyan, may upuan na, may sandalan ka pa dyan. Oh. Siyempre si Royet, ayun si Royet, nakataas pa rin si Royet at nag-aabang. Ayun. At ayusin ni Sotpi yung paglalagyan nga ng biga para sa taas, yung pinagganuhan doon sa pwesto ni Royet, doon sa taas na biga, yon maglalagay pa ng isang biga mga kabiyahe yon. At ito, tinabas na nga nila Sherwin yung biga, yung nasa harapan nitong crane mga kabiyahe. So dito mga kabiyahe, tingnan nyo kung gaano kakapal yung etong I-beam na ginagamit dito. Bali kasi gawa nga ng 6-story building nga pala to mga kabiyahe. Yun nga, tulad ng mga nabanggit ko ng mga nakaraang vlog ko, 6 na palapag to mga kabiyahe. Kaya kailangan talaga ay makakapal na yung bakal. At syempre yung gamit nga namin na welding rod ay 70-18, kaya talagang makapal yung yung welding rod at mataba. At yun, bali si RJ yung taga full weld niya nung mga lahat ng mga tuksungan yan, si RJ. At sila Royet naman, kada may mga biga na itatama doon, sila yung mga mag-aayos doon sa taas, tatama nila. At pagka naitama na nila, itatak na nila yon, i-spot na nila yon, konting full weld. Tapos pagtapos na dito si RJ, yun naman ang full weld ni RJ. Ayun nga yung mga ikinabit nga nila Royet kanina tsaka ni Sotpi yun. At ito na naman ang kalaban. Muulan na naman at ito, tingnan nyo ha, ang dilim na naman mga kabiyahe, ang dilim na naman. Kaya ito, maambon na naman, kaya di tayo sa loob. Ito na naman ang kalaban mga kabiyahe. Ulit. Sabi nga nila, kakampi daw to, pero kalaban yan. Kalaban yan. Ang ulan ay isang kalaban, dahil tigil ang trabaho pagka umulan mga kabiyahe. At hintayin natin. Ayun, itataas na nga yung biga nga mga kabiyahe. Tapos yun nga, dito magkakaroon pa ng biga rito mga kabiyahe dyan. Maglalagay pa ng biga, kaya ito nile-layout na nila Kurt. Kasi maglalagay pa ng biga rito kasi kaduksong nitong building na to. Yan. Bali ayun, inaangat na nga mga kabiyahe. Inaangat na.
Alright. So yun, palulusutin yun doon sa dulong-dulo. Palulusutin yun. Yan. Para pagbaba. Yan. At nakabang na nga sila Sotpi tsaka si Royet doon sa pagpapatungan niya ng I-beam na magiging biga. Dahil dito nakapaglagay na nga ito dito sa baba, meron na isa, tapos ito dalawa, tatlo, yun nga kanina yon. Ngayon pang-apat na biga. Tapos yun siguro mga mamayang hapon, yung pinakatuktok, yung pang-limang biga siguro mamayang hapon yon. At sana huwag na umulan, pero hindi pwedeng hindi umulan. Tingnan nyo, ang dilim. Pwede na! Alright. So yan mga kabiyahe, at nailusot na nga. Yan. Ay, tatama na nila, nila Roy at saka nila Sotpi. Sot, sa kabila yan, Sot. Yung hawak mo kay Royet. Yan, yung hawak mo kay Royet. Yan. Baba ng konti, baba ng konti. Yan. So yun mga kabiyahe, bali na ipasok na nga at naka ano na nga doon sa biga mga kabiyahe. At i-arrange lang nila Sotpi tsaka ni Roy yun mga kabiyahe, tapos si Spot. At pagkatapos doon, syempre, pagtapos na mag full weld dito si RJ, dito naman siya pupunta para i-full weld naman to. 1 hour later. So yun mga kabiyahe, at half day. Paano masabi? Ayun. At eto, walang tigil na ang ulan dito mga kabiyahe. Ulan ng ulan. Pero syempre kakain muna kami bago kami At eto, grabe, inabot kami ng ulan mga kabiyahe. Kanina tumila na. At yun nga, uminit. Tapos nung nag-akyata na nga sa taas at itinaas na isang biga, bigla na naman bumuhos ang ulan mga kabiyahe. Kaya tigil na naman ang trabaho. Kaya ito, ay pumunta muna kami dito sa barracks mga kabiyahe. So yun, maraming salamat siyempre sa lahat ng mga silent viewers, sa mga OFW na lagi nakasuporta sa atin. Maraming salamat sa inyo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay siyempre pasubscribe na po ako at pakiclick na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong vlog mga kabiyahe at mga kasowerd. So yun, maya ulit mga kabiyahe. Alright, 2,000 years later. so yun mga kabiyahe, at inabot kami ng traffic dito sa sa arko ng Victoria. Sobra, mag-isang oras na kaming nandito mga kabiyahe, tapos umuulan pa. Hindi ko alam kung anong meron doon sa unahan at bakit ganito kahaba ang traffic. Halos walang galawang kanina pa kami rito, mga 4:30 nandito na kami. Hanggang ngayon ay traffic pa din mga kabiyahe, sobra. Tingnan nyo mga kabiyahe, ayan. Damn!
Halos walang galawan dito mga kabiyahe. So yun, sobrang traffic. Hindi naman laging ganito rito mga kabiyahe. Ngayon lang hindi namin alam bakit araw-araw naman kami dumadaan dito papuntang Calamba tsaka pauwi ng Santa Cruz. Hindi namin alam bakit ganito ka-traffic. Sobra. Halos wala nang ang galawan dito ngayon. So yun mga kabiyahe at mga ka-sober. Grabe. Ang sakit na ng paa ko. Sakit na ng paa ko. 4:30 nandito na kami. Anong oras na ngayon? 5:18. 5:18 na mga kabiyahe. At eto nga, traffic pa rin. Sobra. Pagka naman kami doon dadaan sa sa Dayap, sa Kalawan, ang layo. Magnanagkarlan. Kaya lang hindi na kami makakalis dito. Nasa gitna kasi kami. So, yung na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na lane na yung sakop nitong pauwi ng Santa Cruz mga kabiyahe. At yung paluwas, 1 lane na lang yung nakukuha nila. Sa sobrang traffic nga. Malayo kasi kung doon kami dadaan sa Dayap. Magnanagkarlan, tapos Kalumpang. Sobrang layo. So eto, di ko alam kung hanggang saan tong traffic na to mga kabiyahe. At dito pa rin kami sa may arko ng Victoria Laguna mga kabiyahe. Yan. Sobra. Alright. Ay, traffic. Yan. Tingnan nyo kahit sa likod doon. Ganyan kahaba oh. Ay, buhay. Pag tinamaan ka nga naman. Okay lang sana yung ganitong traffic kahit papaano, yung umuusad-usad, di ba? Kaya lang ito, wala talagang galawan. Kanina akala nga namin sa Los Baños ay matatraffic kami. Kasi nung kami pumunta ng Calamba ng umaga, sobrang traffic naman sa Los Baños, yung pauwi ng Santa Cruz. Kami naman pa Calamba. Hanggang doon sa may munisipyo ng Los Baños ay traffic hanggang doon sa sa may Payupi. Tapos kanina nung daan namin, hindi kami masyadong na traffic kanina sa Los Baños. Yun naman pala dito naman kami matatraffic. Pagdating dito sa sa Masapang. Grabe. Kasi araw-araw naman kami nadaan dito pero hindi gantong ang traffic. Nagka-traffic man dito ay saglit lang. Pero yung abutin ka ng halos 1 oras na nandito na nakatigil, na walang galawan mga kabiyahe, ay sobra. Wala talaga. Baka kung anong meron na sa unahan. Right. Ay, sana naman ay usad-usad na. So yun, galing kami ng Calamba, galing kami sa trabaho dun sa site. Alas 3 kami umangat dun sa Calamba.
Tapos mga 4:20, 4:30 dumating na nga kami dito sa sa may Masabanga, dito sa may arko ng Victoria. At hanggang ngayon ay nandito pa rin kami. Magpa 5:30 na mga kabiyahe. Yan traffic pa rin. So yun, buti medyo umuusad-usad na. Pero ang gasolina ko nausad na rin. Nausad na rin ang gasolina namin mga kabiyahe. Kayang meron sa bandang unahan kung bakit nagkaroon ng traffic na ganitong kahaba. Siguro ang traffic nito ay lampas na ng Escargo. Yung tagal naming itinigil kanina, siguro mga 500 meters pa yung layo namin doon sa arko kanina nung kami napatigil. So ngayon ano pa lang namin, kalalabas pa lang namin doon sa arko. Siguro yung traffic nga lampas na nung Escargo. Yung Escargo siguro mga 1 kilometro at kalahati yung layo dito. Grabe, barado na naman. Ay. Yeah, shout out sa mga na-traffic din dito. Shoutout sa inyo. Abangan natin sa Facebook. Malamang ay maraming magpo-post. Isa na ako, nakapag-post na ako. Nai-post ko na kanina na na-traffic nga kami rito. So ito ay duduksong ko sa vlog ko kanina sa ginawa nga sa trabaho namin. Ay duduksong ko to sa vlog ko kanina. At ito nga, inabot kami ng traffic pauwi. Kahit pa paano naman umuusad-usad na ngayon mga kabiyahe. At siguro malayo-layo na rin yung nailayo namin doon sa arko. Mga siguro mga 300 meters na kalayo-layo na kami sa arko. Pero traffic pa rin. Yan. Haba pa rin. Hindi ko lang alam kung hanggang saan tong traffic na to. Kung sana'y medyo malapit-lapit na kami sa katotohanan. Ay. Right. Dami namin na traffic dito. Lalo kanina, yung kabila, halos hindi yung paluwas ng Maynila, halos hindi siya makalusot kasi 6 na lane na yung nakain dito, yung pauwi ng Santa Cruz. Sa sobrang traffic. Buti mo nga mga motor hindi makalusot hindi makalusot yung mga motor. Na-traffic din ang mga motor kasi nga gawa nga ng nagsiksika na. Ayun, sana makalusot na kami. Sa kabila, halos 1 lane lang yung ginagamit sa kabila. Ayan. Alright, mga kabiyahit, mga ka-soward, traffic pa din. Traffic pa din. Grabe.
mga motor kung saan mga, mga nagsisingitan. Ayan, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo mga kabiyahe, halos traffic din ng mga nakamotor. Wala ring masingitan. Right. Pero buti naman tong lane namin, kahit paano, ayun, medyo nakakausad-usad yung lane namin mga kabiyahe. Ayan, medyo kami muna. Okay, diretso. Ano, hindi ka maka right. Yan, oh. Tagal ng jeep. Sana dire-diretso na to. Kahit pa paano, tsaga-tsaga na to. Tagay na to. Mga kabiyahe, right. Right mga kabiyahe, malapit na sa totohanan to. Talaga. Ay, makakatakas din sa traffic mga kabiyahe. Sana makalusot kami rito at oh. Ay, salamat mga kabiyahe. Makakatakas na tayo sa traffic. Ayun na. So yun mga kabiyahe, at nakalusot na tayo, lampas na tayo sa traffic. After 1 year. Woo! Talpas tayo sa traffic. Yung kabila naman ng traffic. Tingnan natin kung hanggang saan ang traffic niya.
hanggang dito lang yung traffic mga kabiyahe dito sa dalawang mag-asawang tulay mga kabiyahe. Dito sa ano yun, sa Masabang. So yun, kami nakaligtas na, lampas na kami sa traffic. Pagkatapos ng isang oras na nakatigil. Yan mga kabiyahe. So maya ulit mga kabiyahe at mga kasowerd. May ginagawa pala doon sa may intersection. Kaya yung ano, yung build up ng ano ng sasakyan ay talagang volume